Natagpuan na ba yung may heartbeat? Ang lalaki ba, babae? Di ko nga alam eh. Baka, ang sabi dito ng mga, ang sabi kasi nandaw sa 30 meters ba daw yun? Yung heartbeat. Baka ang narinig nila si Satanas. Hindi, kaya nga ako, ang biro ko nga eh. Pwede na mag-apply na volcanologist to eh. Volcanologist. Kasi naririnig daw niya yung yung pintig ng lupa eh. Sabi ko, wow. Isipin mo, 6 na taon na pinag-aaralan ng volcanologist yan, tsaka seismologist eh. Oh. Sila nadinig, ano? Siya, narinig niya. Tapos ang dala-dala niya parang Android lang. Oh. Pero tama sila siya, Admar. Hindi kaya demonyo yung nakita na narinig ko. Very possible. Kinaguide sila. Very possible. Kasi kung titingnan natin yung hamon, di ba, palagi ang hamon dyan, pagka gumagawa ka ng kabutihan ng Kristyanismo, ang kalaban mo rin, demonyo eh. Yan ang gagawa ng paraan. Sir Jay, may Sige po. Yes, may bala ako ng konti Sa ano pa rin, sa paksa natin sa KOJC compounds, si Sir Byron nakapunta na dyan, Sir Jay. In normal days, mabango dyan. Umaga, amoy sampagita, sa gabi, amoy dama de noche. Pero ngayon, hindi na matiis yung amoy dahil yung mga lesbo sa loob, 3 days na palang walang ligo. Wala, nabalik ko na, side A, side B na yung kanilang jockey eh. Natitiis pa ba nila yan? Underwear, Grabe, pati hygiene, problemado na. At sila umiihi at saka nagduduki. Doon na sila sa gilid. Ang iba sa gilid, ang iba, yung malapit sa palikuran, doon sila sa aming mga palikuran. Kaya nga, katulad niyan, kahit saan-saan na lang umiihi. Kaya buong compound ngayon nahihirapan dahil alingasaw na yung baho. Alingasaw na yung baho. Adurog ng Kasi alam nyo, ang ganda-ganda dyan. Sobrang ganda po dyan. Tapos ganyan lang bababuhin nila. Tama kayo dun sa yung religious na bakit ginaganyan ho nila yung desecration. Desecration ng place of worship. At saka tayo, ewan ko siguro sasabihin baka masyadong class. Pero yung dito lumalabas din yung breeding eh. Kasi tayo, hindi tayo maapak. Ako, personal, hindi ako maapak dun sa grass eh. Talagang iikot ka, yung pathway ang dadaanan mo. Kasi mahihiya ka eh, well manicured yung lugar eh. Di ba? Tapos sila, basta na lang humilata, yun na. Siguro, feeling ko sa sobrang nagandahan sila eh. Pwede. Kung lang yan, bato-bato yan, baka hindi sila humilata eh. Sobrang ganda kasi nun eh. Meron pang nagpa-selfie doon sa Kingdom eh. Akala ko nga nagti-TikTok. Mga polis, nag-selfie lang sila doon kanina. Hindi, pinapadala nila sa ito. Kausap ko yung pinapadala nila sa pamilya nila. Yung selfie nila. Hindi, kaya tama po kayo, Sir Jay. Kaya dapat ipaalala natin sa lahat po. Yung mga pulis na yan, tao po yan. Alam ko, mapanakit sila. Hindi ko naman sinabing huwag kayong dumipensa, mga taga-KOJC. Dumipensa pa rin po tayo. Pero tao din yan. Lalambot at lalambot din yan pag nakita nila na wala naman palang problema dito sa loob. Kasi siyempre, yung sigurado ko, mayat maya orient ni Tori dyan eh. O mga demonyo to, kulto to, ganito to, ganyan yan. Tapos makikita nila, hindi pala. Tao pala itong mga ito at mga mabubuting tao. Sigurado ko, sa puso nila yan eh, di ba? Na siguradong malinis pala itong mga tao na ito. Kami pala yung mali. Ito palang amo namin yung siraang ulo talaga. Yun ang sa ko na mararamdaman niya mga yan eh. Kasi yan ang naramdaman namin nung una naming pumunta dyan. Alam nyo, madali po kami hong mga banateros, madali po kami makaamoy kung niloloko kami. Marami po kaming kilalang mga politiko. Alam namin kung pinasasakay lang kami. Alam namin kung binobola ka lang. Kita mo yung genuine love ng mga taga-KOJC. Kitang-kita namin yun. Yun yung ipakita natin sa kanila. Sabi ko nga sa inyo one day, malay nyo talaga, yung mga yan ang umaresto dun sa amo nila. Kasi illegal na yung pinagagawa sa kanila, which is possible. Very possible. Very possible. Walang imposible ho sa Panginoon. Tandaan ho natin yan. Only God can change the heart of people. Iano lang natin yun. Panghawakan natin yun.
And meron tayong mga information na natatanggap na naman kasi 'di ba ang operation sa loob ng KOJC talaga yung usual na operation, normal operation ng KOJC, talagang apektado na dito sa ano. So may mga nagbibigay mo ng tulong sa atin like Congressman Pulong Duterte rin sa pagkain tsaka tubig sa iba pang mga concerned citizen. May information din tayo ngayon na yung tulong para sa galing naman kay Mayor Baste din daw. Ay verify lang natin ito dahil hinaharangan din ito eh. Kaya dito tayo nagtataka, no? Kung anong plano nila. Nabanggit kanina ni Coach Oli na wala nang dalo yung tubig, no? As per kanyang Kontrolado nila eh. Kontrolado yung, nila. Kaya nga ako nagtataka, kanina, may gustong pumasok na ambulansya ng 911 para nga matulungan. Davao City 911 yon. Hindi pinayagan. So, nangyari, parang pinalakad na lang mismo yung mga mismong pasyente. Pero gustong... Yung mga sugatan. Oo, pero gustong ipapasok yung mobile ng PTV. Saglit lang. Saan bang mas mahalaga? Yung ambulansya? Or mismo yung sa PTV? Tapos ngayon, eto, pagkain, ayaw nila. Kumbaga, di ko alam kasi kung iisipin nila na nandoon yung subject nila, yung aarestuhin nila, sa sinasabi nila may heartbeat daw na kumpul-kumpul nandoon namataan nila, bakit sila matatakot na may papasok doon na ambulansya? Biglang lalabas, napaikutan na nila yung sinasabing may heartbeat. Kaya nagtataka tayo dito sa mga ganitong mga pahayag ngayon ng otoridad ukol nga dito sa kanilang operation. Alam mo, yan ang isang nakakalungkot kung yung pagkain, tubig na pinapadala dyan ay haharangin pala. Remember, sa kanila rin yan. Hindi naman para lang sa KOGC member dyan. Incidentally, kanina may dumating na na mga pribadong I understand they are mga teachers from JMCI, JMCF, na nagatid din ng pagkain, at saka yes, tubig. Mga faculties, mga estudyante, mga alumni, mga magulang, na nakita nila. Kasi apektado na yung pag-aaral. Simula bukas, ang kanilang pag-aaral ay online na lang. Pati yung katabing paaralan pa dyan, online na rin. Yung so, LPU, mahirap. Oo, napakaganda pa naman ng ating lugar para sa mga estudyante talaga. Kaya talagang makakapag-aral ka ng husto. Pero yun nga, sad to say, yan yung nila yung karapatan nila sa edukasyon na naaapakan na rin. Kasi meron akong pinadala na larawan. Ang mga opisina na rin, ginawang tulugan na rin dito, ang mga opisina ng paaralan, ginawa ng tulugan din ng ilan sa mga pulis na sumalakay dyan. Meron lang akong gustong idagdag kasi may mga nagko-comment sa akin na bakit daw hindi pumunta si Mayor Baste Duterte dyan. Ganyan-ganyan. Alam nyo, gusto ko lang sanang sa inyo. Hindi naman sa kinakampihan ko ng todo, pero mahirap po kasi. Mas magandang meron tayong kaalyadong nang nasa labas. Kasi pwedeng mangyari, pag pumunta siya dyan, pwede siyang arestuhin. Correct. At imbentuhan ng kung ano-ano, sabihin sedition. Kasi tandaan ninyo, ano yung nangyayari kay Attorney Rocky ngayon? Diba binantaan siya ngayon ng kamera na ipapakontempt daw siya uli dahil sa pag-announce niya doon sa EDSA. So, sabihin, ganun sila mag-isip Pwedeng ginagalit nila kayo, tapos tayo, hanapin natin ang mga Duterte, bakit wala sila dito, bakit wala sila? Tapos pag pumunta dyan, arestuhin. Kasi sabihin, sila ang nagsisimula ng rebellion. Parang clickbait. Parang clickbait, ika nga. So, wag po natin yun. Mas mabuting may kaalyado tayo na nasa City Hall at saka yung ating dating presidente. Ngayon, gumagalaw naman po yan, sigurado ko, ng pailalim. Hindi na natin pwedeng i-broadcast. Yun. Pero nandyan naman silang tumutulong. Kaya lang kasi baka maghanap ng ebidensya. Alam mo naman to si Torre. Number 1 talaga to sa pagsisinungaling Pwede niya sabihin, si Baste ang ang pasimuno ng gulo dito. Kasi alam niyo po, ako po pag nanonood ako, pinanunood ko ibang channel din. Tinignan ko yung packaging nila kasi pansinin niyo, pare-pareho sila ng packaging. Talagang may kumukumpas. Correct. May kumukumpas na halimbawa,
ang pinalalabas nila ngayon, kayo ang nanggugulo. Yan ang pinalalabas nila ngayon eh. Pangalawa, naandyan sa loob si Pastor Kibuloy. Oo. Pangatlo, nagsunog ng gulong, hindi nagtirgas. Oh. No. Kaya makikita mo talaga may kumukumpas sa kanila. Kaya dapat tayo maging maging mautak tayo pagdating sa diskarte. May kanya-kanya tayong role eh. May kanya-kanyang role yung mga politikong lumalaban. Kailangan din dito eh. Halimbawa, di ba, di naman natin pwedeng lahat papuntahin dyan. May kailangan din lumaban dito sa Maynila. Correct. Hindi ko pwedeng, kailangan mautak tayo. Ako, natutunan ko yan, alam niyo sir, kay Ka Eric nung nagpunta kami ng Hong Kong. Marami siyang kinikwento-kwento sa amin kung paano. Tandaan natin, si Ka Eric, dati ho talagang nasa pakikipaglaban yan. Alam niya yung tamang diskarte kung paano yung galawan. Hindi natin alam itong mga lalo na si Torre, sanay sa ganyan. 'Di ba? Baka mamaya may pinaplano yan kung bakit niya pinatatagal diyan. Gusto niya pumatol ang mga Duterte. Pag pumatol ang Duterte, may dahilan na sila para hulihin ang mga Duterte. Huwag natin silang bigyan ng dahilan. Tama ka, Byron, kasi remember, Torre is not just a police general, he is a political animal. Kaya nga siya na persona ng grata sa Kalbayog dahil naglaro ng politika na nauwi sa kamatayan ng kung sino-sino doon. At yan sir kung mapapansin nyo si Torre, tawag di ba ng tawag? Halatang merong boss May kumukumpa sa kanya. May kumukumpas sa kanya. Hindi naman, feeling ko wala namang alam yan Feeling ko mahina utak niyan Feeling ko lang naman Kasi pag nagsalita siya, alam mo, mapapansin mo na wala talaga siyang alam Feeling ko, finifeed lang siya Tinuturuan siya anong gagawin. O ganito gagawin. Mayat-maya, operation, tatawag ka ng ganyan. May kumukumpas sa'yo. Diba? May halatang halata. Kung ano yung gagawin niya, kung paano siya gagalaw. Para siyang aso na may leash na, sir, ganito nang nangyari. Parang, naalala ko, meron kami reporter noon na Byron Sabi niya, takbo ka sa ganito. Tapos pagdating doon, sir, nandito na ako, anong gagawin ko? Ganon. Tama. Actually, ang nakakataka nga dyan, pansinin nyo, yung sinabi ni Abalos. Dumistansya kagad siya. Hindi kasi, may balita boss Ako kanina galing lang ako sa isang meeting. May nababalitaan na nagkaroon daw ng emergency meeting sa sa Malacanang. Dahil sa mga nangyayaring ito. Kasi don't tell me kahit bangag ang mga namumuno sa atin, napapraning yan. Mas lalong napapraning yan. Diba? Oo. Kaya lalo na nagkasabit-sabit yung kanilang operasyon. Payang-paya sila dyan sa nangyari dito kay Torre. Kasi wala talaga makita. Pero wag tayong mga taga kay OJC, wag natin ibababa yung ating guard. Kasi anytime pwedeng magtanim dyan. Anytime pwede. Alam niyo yung ginawa nilang tanim tao? Doon ako visit Yung sinabi nila na meron trafficking. Trafficking. Pambihira. Wala akong nakita na hindi tuwan-tuwa na nasa loob dyan Tuwan-tuwa yung mga taong nasa loob dyan. At pwede ka naman labas-pasok. Lalo na noon. Noon labas-pasok pwede. Ngayon lang syempre humigpit. Pero noon talagang malayang gumagalaw ang mga tao dyan. Tsaka masaya ang mga tao dyan. Correct. Samantala, ito na yung... actually, merong akong nabasang comment dito, Sir Jay, at partner Byron, mula kay retired General Romeo Pocky. Sabi niya, church grounds, even its lawns and greens, sacred grounds. Kaya hindi ako agad nakasagot Tinapos ko lang itong pagbabasa sa comment. The same thing for those of the KOJC. Sabi niya, even church members cannot just do anything they want on it. These are much like the Borromeo Field, the parade grounds at the Philippine Military Academy. Naku po, PMA. They trampling on it, especially with disrespect, and you will instantly feel the wrath of its members. Naku, Sir Jay, nagpapaninig ang mga kabalyero. Meron din tayong mga kasama na nagpapadali ng mga mensahe ng mga feelers na yun nga, nag-iinit
daw ang mga retired generals sa mga nangyayari ngayon sa bansa, Sir Jay. Yeah. Church grounds, even its lawns and greens are sacred grounds. The same thing for those of KOJC. Even church members cannot just do anything they want. Yes, Byron. Alam ko, ako sigurado ako, marami nang nagmamatsyag. Hindi ko na lang din maano yung iba. Marami nagmamatsyag po ng mga uniform personnel sa mangyayari. Kaya po mag-ingat po tayo kasi the world is watching. Not just itong mga politiko na ito, pati po mga sundalo. The way we respond to them, it would speak the message. Importante po yun. Kasi yung message po dapat maunawaan natin, we are not winning just the DDS. We are winning the entire country. We have to understand na kailangan alam ng buong tao na eto si Marbil, inaabuso na ang batas. Ilalapastangan ng batas. Kami, sumusunod pa rin. Yung message na yon, tatatak po yun sa mga sundalo. Maniwala ho kayo sa hindi. Tatatak sa kanila yan kasi they have high respect pagdating sa konstitusyon natin. At dyan ho sila bumabaligtad Dyan ho sila, pag nakita nila yun, mas maano pa yun, mas matigas pa ho yun kaysa sa pagmumura. Naintindihan natin? Kasi Yes, I understand, minsan talagang yung emosyon natin, galit tayo, ganito tayo, pero tatagos lang yan sa atin, sa mga kasamahan natin. Pero yung tumatagos doon sa labas, especially mga sundalo, yung nakikita nila na itong mga taga-KOJC, matuwid pa rin, sumusunod pa rin. Hindi sila lumalaban at sumusuway. Alam nyo, doon sila matatouch At maiinis lalo sila doon sa lumalapastangan sa batas. Kitang-kita nila yan. Hindi hubulag ang mga sundalo natin. Kitang-kita po nila yan. Hindi mo nang tingnan ang sitwasyon. Mukhang hindi pinapapasok yung mga pagkain padala ni Davao Mayor Baste Duterte sa loob ng KOJC compound. Pang milagro na amahan. Story ni sir. Sino ka? Kamu na nag-distract sir. Ayo. Wait lang. Wait lang. Ayun po. Nakiusap na. Yan, Pero walang gihapon. Pinakikiusapan yan Sir Jay at partner Byron. Ayaw talaga pagkain na yan Humanitarian consideration ang hinihingi kasi syempre ang mga manggagawa sa loob ng KOJC ay unrest, gutom at nagpapadala ng suporta ang Davao City government. Nanonood pala Alam mo, sir. Yes. Alam nyo, ito papaalala ko lang sa inyo, ang war na ipapanalo yan ng mga maliliit na battle para sa pangkalahatan. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa yan, that's a battle. Yung nangyayari na yan. Battle yan, sino ang may papanalo dyan? Maaring sa tingin natin, talo tayo dyan, hindi na ipasok yung pagkain. Pero sa mamamayang Pilipino, sa mga sundalo, sa mga tunay na nagmamahal sa bayan, nakikita nila yan ngayon. Nakikita nila na ganito kawalang ya ang mga tao ni Torre. Yung pagkain, hindi pinapapasok. Yung humanitarian na pagtulong, hindi pinapapasok. That's battle. Yung small battle na yan, is winning the heart of other people. Napaka-importante po nun. Dahil doon, unti-unti, na nare-realize nila, ganito pala talaga kademonyo ito si Torre. Pagkain yan Yan nga ho yung yan yung
maliliit man na battle yan, we are winning the hearts of people eh. Lalo na yung mga nasa hindi ganyan eh. Hindi ganyan ang tamang approach. Correct. Correct. Hanggang ngayon, no? Anong oras na? Mag-aalas 12 na ng gabi, eh, hindi pa rin pinapapasok. Considering, Ang mga nandyan, mga volunteer ni mula sa Office of the Mayor, ano, naghatid ng pagkain. tsaka meron ding abogado, representative, Sir Jay. Relax naman ang suot. Mga tao, kaya mo, yung mga nauti, nang kakalingkat, ibuok, pinabuhi na mo. Ang suma. Paano na lang kayo? So, para siya makatawas sa iyo. Net na siya dito kung net ninyo sa siya dito kung naraan mo din sa di pagkaon siya. So, tayo pag hindi na makatao na inyo sa isa. Bunta ko di ay wala pa jud na hato ng pagkaon. Dili nila. Dapat niyo katolis pilas at laban ng Reynas nga pagkaon pagkatao ka. Yun pala. Ayan. Nagkomento si Boss Dada, pagkain pala niya yung pinadeliver na yan. Nangangayayat na daw siya, puro noodles lang kinakain. Wawa naman si boss. Mawawala, Oo nga. kakaroon ng muscle loss yun, partner Byron. Oo nga, pero buti naman. Medyo lumitlit, nakakatakot na itsura niya pagka nilalapitan niya yung mga pulis doon eh. Yung mga pulis doon, pagka nilalapitan niyang video niya, parang kumakabig ng tingin eh. Parang nawawala sa tingin sa kanya. Nakakabahan yung mga lespo eh. Ang liliit pa Pero naman ng mga lespo. Malaking bagay din yung presence nila kagabi, no, nung magpasabog ng tear gas, nung sumigaw na si Dada na yung parang sinabihan niya yung mga pulis na, ano ba, sandali lang, para pareho tayong Pilipino. Bakit nyo ginaganyan? Bakit tayo naggaganyanan? Uminahon tayo. Yun ang towering siya sa laki niya. Kaya medyo yung CDM kagabi, medyo napa-atras din, no? Iba rin yung nagagawa nung itsura ni Dada eh. Hindi, ako talaga nakaka-proud yung mga yan eh. Hindi porket kasama ko, pero kasi kilala ko yung mga yan eh. Alam mo yun eh. Pare-parang kaming chill lang yan. Hindi naman kami yung ganito na Pero lumabas yung pagiging nila, makabayan talaga nila. Oo. No, Alam no mo, doubt. nakakatuwa dahil sigurado ko, ang lagi kasi nila sinasabi sa akin, dahil sa mga taga-KOJC. Oo. Yung talagang lagi nila sinasabi sa akin dahil nakita nila yung yung passion ng mga nasa loob. Kaya sila naging passionate, nakakahawa eh. Ika nga eh. Yeah. Nakakahawa yung pagiging passionate ng mga taga-KOJC. Kaya sila ganun din. Makikita mo eh na yun yung sinasabi ko na I think yun ang pinaka-weapon na hindi makuha-kuha ni Torre. Yung passion at pagmamahal ng mga nasa loob. Pilit niyang kinukuha yun eh. Pilit niya, yung mga pulis niya, sumusunod dahil takot lang sa kanya. Takot makasuhan, takot lahat. Pero yung mga taga-KOJC at yung iba pang mga naandyan, yung weapon nila, yung passion nila eh. Yung pagmamahal nila dun sa lugar, pagmamahal nila sa bayan, pagmamahal nila doon sa pamilya nila na andoon. Hindi kayo matatalo. Oo, yung disiplina at yung tatag ng pananampalataya, sasaludo ka eh. Kaya nga, tama yung yung sabi nung isang worker ng ng KOJC eh. Alam naman niya, sabi nila, alam namin kung nasaan si Pastor. At we are willing to tell you now kung nasaan talaga siya dahil hindi nyo makita. Sabi nung nandun sa Liwasang Bonifacio kanina, sabi niya, nandito, nasa puso naming lahat, 7 milyon, nandyan si Pastor Kibuloy, sabing ganon. Which is, because yun ang yun ang totoo naman. Akala kasi akala ng marami, kahit na tayo na hindi KOJC, iniisip natin, ito pagka nawala na si Pastor. Typically pag nawala na yung leader, titiklop yung miyembro. Pero hindi. Nakita natin, iba. Mas lalo pang tumibay yung kanilang resolve to protect
and preserve the kingdom compound eh. Ako nga, kaya nga ako, Sir Jay, naniniwala ako talaga This is part of God's plan na mga taga-KOJC ang naganyan. Kasi kung iba lang yan, I mean, hindi ko naman sa nilalait po yung iba. At I'm not particular sa religion It's not the religion. It's the people. No, yung community. Yung iba siguro baka sumuko na, 'di ba? Dahil